Nawala ang motivation niya isang Lunes ng umaga. Walang dramatic na nangyari. Walang malaking problema. Walang matinding pagbagsak. Tiningnan lamang nito ang schedule niya, ang mga proyekto niya, at ang mga pangako niyang gagawin niya bukas. Pagkatapos, umalis ito nang walang iniwang address. Ilang buwan niya itong hinintay. Sinasabi niyang babalik siya sa pag-exercise kapag bumalik na ang motivation niya. Isusulat niya ang libro niya kapag ready na siya. Aayusin niya ang buhay niya kapag may mahiwagang energy nang bumaba mula sa kisame para tulungan siya. Pagkatapos, isang gabi, eksaktong 7 minuto pasado 3:00 ng madaling araw, lumitaw ito sa paanan ng kanyang kama. Halos transparent. Pagod. Naka-gray na tracksuit. May hawak itong notebook na puno ng mga proyektong iniwan niya at tinitingnan siya sa paraang tumingin ng isang girong napakarami ng pangit na papel na naitama. Napabalikwas siya. Napabuntong hininga ang multo. Pagkatapos, sinimulan nito ang listahan. Ang gitara na hindi niya kailanman natutunang tugtugin. Ang nobelang 3 pahina lang ang haba. Ang diet na 12 beses niyang sinimulan. Ang bank account na matagal na niyang sinasabing aayusin. Ang course na binili niya nang nakasale at hindi kailanman binuksan. Kahit patay na, kumpleto pa rin ang mga files nito. Tinanong niya kung bumalik ba ito para tulungan siya. Halos matawa ito ng malakas na mahirap gawin para sa isang multo pero nakakahiya pa rin para sa kanya. Ipinaliwanag nitong hindi ito isang magic battery. Lumilitaw lamang ito kapag may sinisimulan siya. Pero siya, hinihintay niyang ang motivation ng magsimula para sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang makipagnegosasyon. Kahit kaunting motivation lang para makatakbo. Tumanggi ito. Sinabi nitong hindi ito pagpapawisan para sa isang lalaking kailangan na nga ng 3 alarm para bumangon, kailangan pa ng heroic speech para lang mailabas ang basura. Kaya gumawa siya ng napakaliit na bagay. 10 push-ups. Napakapangit. Napakabagal. Ang huli ay mas mukhang kontroladong pagbagsak kaysa exercise. Pero nang iangat niya ang ulo, naroon ang multo. Hindi na gaanong transparent. Disappointed pa rin, syempre, pero naroon. Mula noon, bumabalik ito paminsan-minsan. Hindi bago ang effort, kundi pagkatapos ng unang hakbang. Pagkatapos ng pahinang naisulat. Pagkatapos maisuot ang sapatos. Buong buhay niyang hinintay ang motivation bago magsimula. At ang motivation pala, mula pa noong una, ay naghihintay lamang na gawin niya ang unang galaw.